Hi Aries, July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon, kerida, number 2, charot. Hindi, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, para sa bagong buwan na ito. Ito yung madalas kong nare-receive about love. Okay, buwan ng Hulyo. Anong maiwan natin para sa mga Aries ngayong bagong buwan? Love messages po. Anong gabay, mensaheng gabay para sa mga Aries sa taong nakikinig ngayon? Message para sa mga Aries, July 2024. Will be straightforward lang po, hopefully, sa reading natin. Aries, July 2024. Ayan. Uy. Okay. The King of Swords and the Seven of Cups. I know hindi ko na ipapakita po sa live. Tayo po ay live na live ngayon sa YT. Sige, sumasama tong dalawa pa rito. Ace and Queen of Pentacles. Kunin na natin. Okay, pero sa shuffle natin mabuti, medyo struggle lang po kasi andito yung tab, andito yung camera, andito, ang laki ni Moonchild, hindi kasha. Pero, Aries. Love messages, andito, Ace, Seven of Cups, meron kayong choices, merong options. Umaangat yung love opportunity. Single ka pa man or attached, umaangat ang inyong charisma. Queen and King of Swords. So, andito yung, kumbaga kayo yung mga King and Queen of Hearts. Ganun. Hindi. Okay, unahin natin, well, sabi ko nga, regardless of your relationship status, pero umangat dito yung pagiging provider nyo. Okay? Kung kayo man ngayon na halimbawa, single parent or breadwinners, kayo itong higit na nagbibigay. Maybe isang message lang din ito for some of you Aries. Now, why not? Bilang andito, nag-iinit yung charisma nyo, yung dating nyo, yung inyong aura. Physically, emotionally, mentally, I feel that you are ready naman. Pero, as an Aries, may pagkakataon na nagiging aggressive. I mean, nagpapabigla-bigla or nagiging impulsive sa sitwasyon. Merong options, ayan, sumasang-ayon ng eroplano. Patuloy na merong movements, may kumbaga, lipad, hindi. Ariba, ano daw yon, hindi. Kumbaga, level up yung relationship ngayon. Or level up na itong new person ngayon. Yes, guys, could be someone new, merong umangat na new. At madami, mahaba ang inyong mga hairs. Kaya naiiwan ko na yung inyong charisma ay umangat. Kumbaga, yung inyong mga appeal, physically, mentally, kung paano nyo dinadala ang inyong sarili. Or maybe, isang message yan, King and Queen of Pentacles, King of Swords, na papaangat din yan. Yung inyong paniniwala sa kung ano kayo. Bilang isang individual sa isang relasyon, okay? Meron kayong mailalabas, may bubuga, kumbaga. May paglalim. Yung kayo mismo, kahit kayo nga lang okay, nag-iinit kayo. Na hindi imposibleng kumbaga, merong nakapupo na. May ilang nakapupo na ng inyong kakisigan, kagandahan. So, why not? Kung ready naman na kayo, Aries, to love, single especially, why not put yourself out there? Magsaya naman, or sa paraan kung paano ka makikipag-socialize, dahil meron. Okay, minsan kailangan lang natin harapin yon. Sa kabila, kaya ako na-mention yung parang ilang responsibility dito, obligations, minsan gusto nyo na rin, ready na rin kayo, but at the same time, dahil nga nagiging practical lang din ng ilan, ay hindi pa maharap itong si the one. Okay, so, again, at the end of the day, syempre pa nasa inyo yan. Balance lang. Work and life balance na hindi madali, pero mapangahawakan. Okay, ang ganda. Umaangat yung kayo mismo, yung sense of responsibility nyo, gaano man ka busy, I mean, baka hindi nyo napupuna, parang hindi naman Moonchild, ang busy ko, stress na nga ako. Paano pa tayo kikinang? Pero may pag-bloom akong nakikita. Glowing ang inyong mga aura. Okay? So, merong someone dito talaga umaangat na. Kung nasa, na kayo, isang relasyon na kayo, isang indikasyon ito, na
marami pa kayong pwedeng gawin together. Okay, spend quality time with your partner. Lalong may pag-increase talaga ng init, naghahanap ng affection. Reversal din tayo every time. So, sabi ko nga, king and queen ay narito. So, maaaring hanapin nyo ang isa't isa para bumuo ng mga bagong memories together. Okay, kuha tayo ng words pa dito of advice para sa mga Aries. Sa taong nakikinig ngayon, Aries. Okay. Uy. Ito hindi kailangan yung pinaka-word agad. Family healing issues. And very soon. Okay. Na-mention ko kasi yung pagiging provider, yung sense of responsibility. Okay. Para sa ilan, marahil kaya umangat ito, meron kayong kailangan, hindi kailangan laliman, okay? I-connecta sa pamilya or anything regards your family. Okay? Sabi ko nga, maybe isang sign lang ito na very soon, ayan, kayo naman, okay? I mean, bigyan nyo ng pagkakataon ang isa't isa at ang pamilya na magkaroon ng quality time. Lalo pa kung umaangat yung obligasyon at pagiging higit yung practical. Pero ang ganda, may pag-heal. Okay, merong healing, may mga bago pa. May mga pagbabago pa. Patungo sa mas ikalalalim ng inyong koneksyon o relasyon. Your love life benefits as you forgive your parents. Hindi kailangan yung pinaka-word. Tayo po ay general reading. Or as you forgive your partner. Or as you forgive yourself. And your, loved ones, very soon. Kung magiging klaro lang din kayo sa inyong intensyon, decide what you want so that it comes to you now. So, kung andito pa lang kayo sa stage ng pagpaplano kung paano nyo mapapalalim ang koneksyon, gawin yun. Ang dami, 7 of Cups. Marami pang pwedeng marating at pwedeng ikalalim ang relasyong ito. May pag-bloom, may pag-spark ng inyong mga love life ngayong July 2024, Aries. Hello, Taurus, July 2024. Love messages po tayo. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa buwan ng Hulyo. Usaping pag-ibig, relasyon. Ayan, kuha tayo ng ilang messages para sa mga Taurus. Sa taong nakikinig ngayon, message. July 2024 will be straightforward po sa ating reading hanggat kaya at maaari. Taurus, July 2024. Taurus, okay. Uy, add pa tayo dito. The Sun, the King of Wands. Una na natin itong nasa unahan. Uy, puro uy si Moonchild. The World. At ito yung, para itong The Lovers. Wala itong label sa, ayan. Pakita rin po natin sa live. Wala itong label dito sa tarot deck na ito. Pero para siyang The Lovers. Tayo pa live na live sa YT. So, Taurus. July 2024. Ang positive lang. Andito yung enerhiya. May pagkakompleto yung feeling. Or meron kayong kakompletuhin pagdating sa inyong mga romance. Positive and beautiful. Yun yung pinaka nakikita ko dito. The world is a great sign po na merong good luck, good fortune, or merong pagkakompleto, completion. Halimbawa, okay. Ano tong halimbawa na to, Moonchild? Ayan, the world or the universe rather. Diba? Pumipiya, voice back. Hindi. Ipasok natin unang-una na dyan. Bilang andito yung energy to connect or para mas laliman ang koneksyong ito sa iyong mahal, partner, may pag-travel tayo nakikita. Or kahit sa simpleng ideya or pagpaplano nyo itong dalawa, through communication, kumbaga, why I'm getting a message na napakahalaga ngayong buwan ng pag-uusap. Oo. Lalo pa kung lately or nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, medyo nag-struggle kayo sa pagkonekta. Kahit pa physically, magkatabi lang kayo, or lalo pa nga, kung nandito kayo sa LDR, the world ay narito, long distance relationship na hindi madali. Maybe, bibigyan tayo dito ng mensahe ng Baraha Taurus na kumonekta. Pag-usapan nyo yung ilang long-term plans nyo sa inyong relasyon.
Kung paano nyo mas mabibigyan ng klaro ang inyong koneksyon. Kung paano kayo magle-level up. Yes, may pag-increase, may pag-init ng inyong mga pakiramdam. Love, love, love kahit buwan ng Hulyo. Kung napakinggan nyo ang mga Aries, ganun din. Umaangat dito ang inyong charm. Okay? Yung energy to take action. Yung energy na mas tutukan ng kapareha. Okay? Or if single, maaring through travel or through connection, kahit online, kahit over the net lang ito, Taurus, merong possibility na meron ditong umangat. Kumbaga, parang magki-clear ang ilang stress. Kung meron kayong kinakaharap na ilang pangamba, merong someone na pwedeng magpaliwanag ng inyong buhay this month. Kung ito lamang ay inyong pahihintulutan, of course, okay, pero parang ang sexy nung dating and charm. Yung inyong romantic or pagiging passionate sa relationship, andito. At dyan, balance yung nakikita natin. Balance naman. Okay? Or single, meron ba kayong naiisip na nasa kabilang mundo? Or regardless, nasa kabilang mundo? Ano to? Regardless, single in a relationship, meron ba kayong naiisip dyan na someone na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa? Physically, hindi kayo magkatabi. Parang andito rin yung isipan. Yan, kinaklarify tayo. Blessing to you guys. Parang yung opportunity umaangat para sa inyo kahit sa simpleng isipan na ganito, ganun. Sana ganito, ganyan. Or may, kasi yung connection, communication, or reconnection mula sa ilang tao or isang taong ito na nasa ibang lugar or ibang bansa. Okay, ito yung nakukuha natin. But anyhow, meron at merong learnings, bagong learnings sa buhay, relasyon, pag-ibig na pwede kayong maibaon. Yung ilang realizations, okay, na marapat lang, na gaano man minsan, syempre wala namang perfect. The world, umiikot yan. Ups and downs ang buhay, pag-ibig nyo, andyan man ang stress. Sa huli, dito pa rin kayo kung saan kayo nagiinit, kung saan kayo higit na nagiging masaya. The sun, parang maybe isang message yan na papaangatin nyo ngayon yung parang inyong pagiging kid at heart or young at heart. Na parang nagsisimula lang kayo sa una. Ganun yung nakikita natin para sa inyo. So, may pag-level up, may pag-inat sa inyong mga buhay love life ngayong July 2024. Taurus. Okay. Meron tayong karugtong pa dito. Ayan, sabi nga ng Jomris. May karugtong. Okay. Add tayo dito ng message. Nagpapaalam na agad si Moonshag. Meron pa tayong final words. Anong maiwan natin para sa mga Taurus? Anong maiwan natin sa mga Taurus? Bakit ito yung bumagsak? Clarify natin to. Excited tayo masyado. Meron tayong kailangan advice pa na iwan para sa inyo. Ano pang maiwan natin para sa mga Taurus na nakikinig ngayon? Ayan na. Bakit naman Ito yung sinasabi natin. Okay. Ito na yun. Sabi ko may completion. Ang positive na Moonshag. Ba't sinundan mo pa? Eto guys, sa reality, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, okay? Dalawa yung bumagsak, isa yung nakita nyo na. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa, napakalawak ng astrolohiya. Moonshag, nagpaalam ka na binalik mo pa. Na-mention ko yung completion guys. So for some of you, na merong pinagdadaanan yung stress na na-mention ko, kasi yung init, fleeting yan, di ba? Minsan, nagiging low-key tayo. Nawawala yung enerhiya. The world, sabi ko, umiikot tayo. Umiikot yan. Ups and downs. Okay. Pero ito hindi kailangan laliman. Sabi ko na nga, meron parang reconnection. So, more on pagbabalik ito. Bilang bumagsak din ang trust. Separation and trust. Okay. Kung meron mang naghiwalay,
or nahiwalay, hindi kailangan laliman ito, or merong parang ilang koneksyon na, kumbaga physically, hindi kayo magkatabi ngayon. Separately, may ilang kinakaharap ang bawat isa. Ayan, trust. The situation is calling for you to have faith. Okay, again, just only take what resonate. Tayo po ay general message. Pero, hindi kailangan laliman yung word na separation. Maaring nangyari na ito somehow kasi ang ganda naman yung energy na nakukuha natin. Pero still, depende ito sa katayuan nyo ngayon. Okay? Kaya nga, napakahalaga ng komunikasyon sa inyo ngayong July. Pag-uusapan nyo kung ano yung ilang pinagdadaanan nyo or ilang struggle nyo sa inyong mga partners, especially couples in a relationship. But trust. Pagkatiwalaan ang bawat proseso na ito na pwede niyong pagdaanan sa buhay relasyon, July 2024, Taurus. Hello, Gemini. July 2024, usaping pag-ibig, relasyon. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo, Gemini. Message. Anong ating maiwan para sa mga Gemini ngayong bagong buwan ng Hulyo, Gemini? Okay, may bumabagsak na dito. Anong maiwan natin para sa mga Gemini? Okay. Ayan na. Nagsibagsakan na sila. Uy! Uy, puro uy. Uy! Sige. I know hindi ko po napapakita ang pag-shuffle. Huwag kayong mag-alala. Sino-shuffle nating mabuti? The 6, 2 of Cups, King of Cups, the 10 of Cups, reverse. Okay. Puro about ito pagdating sa inyong mga emosyon, emotional sector. Maaaring ito yung buwan kung saan pinapaalalahanan kayo ng baraha na kumonekta, attachment, yung attachment. Lalo pa, the 10 of Cups reverse, meron kayong ilang, kumbaga, ito napaka-normal sa anumang usaping pag-ibig, relasyon. Kung meron na kayong pamilya, single, or in a relationship, regardless, nitong mga nakalipas na linggo ay hindi kayo nabigyan ng pagkakataon para magkaroon ng kahit simpleng get-together. Okay? Kung paano nyo mabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na kumonekta. Mapa-personal life or romantic life man ito, actually, more on romance. The King, 2 of Cups, mutual, love and respect, love and light ang umaangat dito. Why? Okay, I'm getting a message. Bilang nga dito ang 6 of Cups, merong reconnection, reunion, get together talagang pwedeng maganap kasama itong ilang tao. Could be about an ex or ex-partner, ex-friendship, or itong ilang relatives, family na matagal nyo nang hindi masyadong nakakakonekta. Kahit over the net lang ito, tayo po ay general message. Just only take what resonate. Okay? Pero, maybe sinasuggest kayo dito ng baraha na i-check nyo rin naman sila. Gaano naman tayo nagiging busy sa isang sitwasyon, relasyon, or posisyon sa trabaho, make time, okay? Spend quality time despite dito sa ilang nagiging hectic nyong schedule at mag-catch up naman. Kumbaga, andito, actually, kahit sa simpleng pag-reminisce or pag-iisip ito, reversal tayo every time. So, maaaring ito ay mag-apply sa'yo mismo or sa taong ito na may isip ka niya, okay, mula dito sa ilang pinagdaanan niyo before, gusto ng attachment or gusto ng makakonekta ka or hanapin ka nito, hanapan ng balance ang isa't isa. Single, hindi imposible kung nanaisin na merong someone dito na pwedeng higit na magbalanse pa sa'yo. I mean, andito yung respeto, yung genuine na gusto niyang iparating sa'yo. Kung meron na kayong manliligaw ngayon or merong nililigawan, ang ganda. Andito, love lang. Puro love tayo. Oo nga, love message. Love lang, kumbaga. Okay? May
bloom, kung pahihintulutan lamang sa kabila ng pagkabese nyo sa buhay, trabaho, karera, or kung saan kayo kumikita, paglaanan nyo rin yung ilang pwedeng cravings nyo dyan. Yung inyong social life, single, or sabi ko nga, paano kayo makakabuo pa ng memories, lalo pa kung nagkaroon talaga ng detachment, or paghihiwalay, physically, hindi kailangan laliman, mentally, hindi na kayo nakaka-connect sa, di ba, sa realidad. Nagiging practical lang lahat. Busy. So, take it easy, kalma rin, enjoy the moment of time. Charot. Sige, yun yung pinaka-message dito. Balance. Ang balance. Kaya ang bilis nating nakuha yung message. Add tayo ng maiwan para sa mga Gemini. Gemini. Okay, so maaaring merong short. Well, it doesn't matter naman po. Short or long distance travel na magaganap. Okay. Okay, may umangat na. Uy. Gemini. Ito ang umangat. Hindi ko ito tatamisan. Keep an open mind. And attraction. Sabi ko nga, balance eh. Kung wala kayong ideya, I mean, hindi ko alam, hindi ka nakakuha ng, kumbaga, hindi nag-apply sa'yo yung mga messages ni Moonchild. Maybe, ayan, maring itong person na ito ay hindi yung usual type mo. Single? Okay? Or ito yung hindi mo inaasahan na magugustuhan mo or magugustuhan ka. Reversal tayo. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Ayan yung umangat. But attraction, umangat ang inyong aura sa taong ito. Balance nga eh, mutual, may give and take. Anita yung pareho niyong pandama para sa isa't isa na ang ganda para sa inyo. Okay, kung pahihintulutan nyo lamang makita, keep an open mind, be open sa ilang possibilities. Reunion, party invites pa ito, or ano pa man kung saan meron kayong ma-attract, or kayo mismo itong makaka-attract. Ayan, may magandang flow when it comes to love. Ngayong July 2024 para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, July 2024, usaping pag-ibig, relasyon, kuha tayo ng ilang guidance, advice, mensaheng gabay po para sa mga Cancer ngayong bagong buwan ng Hulyo, usaping pag-ibig sa mga taong ito, anong ating maiwan para sa kanila? Message for Cancer, July 2024, ayan, may bumabagsak agad. Anong advice? Ayan, umaangat na. Ang maiwan natin para sa mga taong ito, pag-ibig, relasyon. Ayan na. Uy. Okay. Spread natin isa-isa. The Four of Pentacles, the Strength card, the High Priestess, okay. And the Seven of Pentacles. Okay. So, dito parang merong babawi. Or merong bumabawi. Okay. Ano muna tayo? In a relationship, couples, attached, married. Okay. Siyempre, wala namang perfect relationship. Nakakaramdam tayo ng parang kulang. Or hindi nakikita yung effort ng inyong mga partner. Na baka dyan nakukulangan ng ilan. Or parang hindi nasa-satisfy. Physically, mentally, financially, walang satisfaction. Minsan, bilang wala namang perfect na relasyon. Or parang hindi nyo nakikitaan yung effort. And this time, sabi ko nga, maaaring merong bumawi. The Strength card ay narito. Para, oo nga, ayan na nga. Napapa-oo nga ako si Muncha. Tayo po ay live na live, guys. Babalikan ko ang inyong mga comment maya-maya. Pag nagbabasa tayo, tuloy-tuloy lang po yung reading. Okay, merong babawi para makuha ulit yung inyong kalakasan. The Strength card, the High Priestess, para mas maiwas to, maibalance, mas maipalalim ang inyong connection, meron pang ikalalalim, kumbaga, para mapaangat din yung seguridad, security, yung katatagan, at yung comfort
sa pamilya at sa inyong koneksyon. Kung kayo man ay meron ng sariling pamilya, merong babawi. Papaangatin yung katatagan na yan. Lalo pa kung meron talagang nagkulang sa inyo or parang nagtatampo. Kahit sa simpleng ganun lang, hindi po kailangan laliman. Pero parang merong magbi-build up ulit ng relationship na ito. Okay? May pag-level up. Bilang kung ako i-relate ito astrologically, share ko sa inyo, andito tayo guys, yun yung sasabihin ko. Papunta tayo sa inyong mga season. Cancer season, this is all about you. So, kaya yung strength card, parang pinapaangat dito yung inyong kalakasan, yung power sa relationship, meron pa, ikalalakas. And, si Venus po right now, the planet of love, beauty, attraction, ay nasa inyong sun sign ngayon. Kayo ay mga Cancer. So, andyan yung love. Yan yung, kumbaga, babawi sa kalakasan, kagandahan. Higit kayong mapupuna rin. O, diba, sumasang-ayon po ang ilang ingay. Ayan. For some of you, the High Priestess, the Strength card, 4 of Pentacles. May ilang plans, 7 of Pentacles. Andito pa rin tayo, couples. Maaaring ang ilan sa inyo po ay mag-level up na or i-level up na ang pagsasama, bubuo na ng pamilya. Merong ilang decision, major or big decision na magaganap this month. Para dito, sa mas ilalalim pa or ikatatatag pa ng relasyon. Meron bang magsasama na sa isang bubong? Merong love or marriage proposal, sumasang-ayon talaga ang ilang, kahit pa merong ilang distraction sa buhay, pero yung ilang ingay na pwede nating marinig sa ilang paligid, pero ilalaban nyo. Merong paglalim, may katatagan, or maybe yan yung kailangan yung paangatin pa rin sa kabila ng ilang challenge ng buhay. Yung kayo, mahalaga naman yung kayo dito, okay? Kahit pa anong pwedeng opinion, kasi as a Cancer, may pagkakataon na nagiging sensitive or emotional lang ilan. Pero pray lang din, isentro nyo ang inyong mga faith, no matter what your religion, and regardless kung kayo man ay couple or in a relationship, married, isentro nyo ang inyong mga faith. Okay? Sa kanya lang tayo higit na, syempre, pakakapit. Dahil sa kanya, walang imposible na mas, ayan, mapaangat yung love, okay, yung trust, mas mabibuild nyo yung isa't isa. Single. Okay. Ayan, balik tayo. Cancer single, kung nanaisin lang naman, kung magiging handa kayo, okay, why not be open sa ilang possibility? Kasi sa realidad, kahit pa pare-pareho tayo ng sun sign, ayan, ng sign Cancer, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Nung paniniwala, nung kagustuhan, iba-iba tayo ng mood, ayan, meron tayong certain mood. Pero kung this month, monthly tayo guys, kung magiging open kayo sa ilang events, or sa pakikipag-socialize, sa ilang acquaintance, meron po. Meron someone na maaaring tumatak sa inyo this time, or tatatak kayo sa taong ito. Okay? So-share ko lang, astrologically bilang pumasok sa akin, since Venus po, si Venus po is the planet again of beauty, attraction. Huwag nyo rin kakalimutan yung kayo. Bilang dito tayo sa inyong birthday season, papunta na tayo sa ating birthday season, Cancer. Bigyan nyo rin ng priority yung kayo, yung pag-ibig, yung appreciation na may bibigay nyo sa inyong mga sarili. This is the best time na magpaganda, yung comfort, magpaspa, mag-relax din. Pag may time, try something beautiful na pwede nyong ibigay sa inyong mga sarili. Through shopping ba ito? Shopee, ayan. Or magbago kayo ng mga kagustuhan nyo sa pananamit, mag-explore kayo ng something bago. Kung paano nyo may improve, okay, or mati-develop ang inyong sarili, physically, mentally, emotionally, pagdating ba sa inyong hairstyle, or sa inyong pangangatawan, yung strength, okay, pangatin natin yan. Meron kayong lakas, at higit yung pagtibayan yan. Ngayong buwan, ay tayo dito ng message para sa mga Cancer. Final words, advice, na may iwan natin. Give your relationship a chance. This could be the one.
Ang ganda. Give your relationship a chance. Sabi ko nga, merong babawi. Ayun. Work on your partnership. This is something na mawo-work out. Or give your relationship a chance. Single ka pa man or in a relationship, this could be the one. May something. The High Priestess, napakalalim po nito. May paglalim pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Masasabi nyo na, ay, ano to, kung meron kayong makilala ngayong buwan, July 2024, ayan, mekos-mekos na po ang musa. Napapastop kasi tayo sa ilang ingay, nadidistract din tayo, pero maring masabi nyo sa inyong mga sarili na, ano to, husband or wife material yung dating. Okay? Kung meron ng bago, pero kung single man, at hindi mag-apply na mayroong bago or andito sa pagkakataon na gusto ng bago or pagbabago, then give yourself a chance. Maring sa'yo to mismo. Sabi ko nga, bigyan mo ng pahintulot ang sarili na kahit ikaw lang muna ay nare-relax ka, nagiging masaya ka, nag-enjoy ka, you deserve love. Para sa inyo, ngayong July 2024, Cancer. Hi Leo, July 2024, love message. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay, buhay, pag-ibig, relasyon. Para sa mga Leo, anong ating maiwan para sa kanila? Message. Leo, anong ating maiwan para sa inyo ngayong Hulyo? Guidance po. Advice para sa mga taong ito. Leo, ayan, meron ng gustong bumagsak. Leo, July 2024 para sa mga Leo. Medyo mailap ang cards. Guys, hindi ko napapakita yung pag-shuffle. Kasi po tayo po ay live na live sa YT. Nakapwesto dito ang ating tab. Saan tayo nagla-live? Okay. Medyo marami ito, kukunin ko lang yung pinaka. Ayan na. Leo. Uy. The Two of Cups, reverse. The Nine of Pentacles. The 9. Hindi siya 9. 10 to Moonchild. 10 of Wands. Sumalabo na po ang mata ni Moonchild. And the Star. Okay. So, okay. In a relationship, couples, married, parang more on ano lang to, kumbaga, hindi kailangan laliman. The Star ay narito, may pag-asa, patuloy na may pagkinang, may pag-spark sa inyong mga love life. Pero, walang perfect na relasyon. Lalo pa po kung andito na kayo sa posisyon, sa relasyon, kung saan matagal na rin kayo. Meron na kayo ilang pinagdaanan, na ilang dagok, struggle, difficulty, ilang hindi pagkakaunawaan. So parang andito na yung comfort, kumbaga, komportable na. Andyan may pagkakataon na hindi kayo nagkakasabay or hindi kayo nagkakasundo. Ay, may ilang bigat, I will be honest. Pero ito yung something na marirelease ng mga Leo. Kumbaga, maybe isang opportunity ito para sa inyo, para mas mapaangat nyo yung pag-unawa, yung balance, yung respeto sa isa't isa. Gaano man, may ilang bigat sa mas praktikal. Usaping pera ba ito? Trabaho, especially kung meron na kayong ilang kids, may ilang responsibilidad na hindi nagiging magaan. Pero ito po, aking ulitin, hindi man kayo magsabay, patuloy na meron ditong bunga. Or maire-remind, maybe isang reminder ito na saan ba kayo nagsimula? Paano kayo nagsimula? Alalahanin lang yung ganon. Kumbaga, communicate, connection. Napakahalaga talaga na meron kayong open communication, yung ilang struggle nyo, para makapag-move forward kayo sa ilang bagay. Or, kung andito yung pakiramdam nyo, kahit pa kayo'y nandito sa isang relasyon, kung andito yung pakiramdam nyo, na kailangan nyo munang mapag-isip. Okay? Kasi baka meron kayong ilang bigat talaga dyan, na kahit andito kayo sa isang koneksyon o relasyon, mapapaangat nyo yung pakiramdam na
andito kayo, merong freedom, kumbaga, at hindi kayo nasasakal or nai-stuck. Baka yun lang din ang kailangan ng isa't isa. Kumbaga, in short, magpalamig muna. Ano pa't merong pag-asa, aking ulitin, merong liwanag to, magiging klaro ang mga bagay-bagay. Okay, merong improvement pa rin para sa mas ikatatatag nyo. Hindi masama kahit andito kayo sa relasyon na nagkakaroon kayo ng time for yourself, alone. Okay? Or, hindi kailangan laliman. Maaaring nais nyo lang munang maging low-key, maging private sa inyong buhay relasyon. Kumbaga, hindi nyo ipapamalita sa buong madla ang inyong relasyon agad-agad. Maybe isang reminder yan, kahit na meron na kayong bunga. Okay? Para sa ilan na nagsisimula pa lang, kakasagot mo lang sa iyong iniirog or meron kang nililigawan. Tahimik mo lang itong ilaban. Nagiging makata ang moonchild dito. Kumbaga, nag-i-spark kayo. Okay? Walang mahalaga dito, kundi kayo. Yun naman, okay? Yung connection na meron kayo at hindi itong pwedeng makaalam, makisismis lang sa inyong paligid. Focus kayo sa kung ano kayo at kung ano yung kailangan yung iwanan ng prioridad. Again, depende yan guys sa kung anong tinatakbo ngayon ng relasyon. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa ng pinagdadaanan. Pero aking ulitin, positive, negative, highs or lows, through thick or thin, merong bunga. I mean, hindi nababaliwala yung pagmamahal na yan, yung effort, yung tiyaga, yung pagtitiis. Diba? Wala namang perfect na relasyon. May magandang posibilidad na namumunga kayo. Gaano man yan kabagal minsan, nag-i-improve kayo. Meron kayong natututunan pa, lalo sa isa't isa. Okay, single. Baka mag-apply sa inyo yung secrets. Secrets? May sinabi ba si Moonchild na secrets? Hindi. Baka ano lang. Okay, secret. Na-mention na ni Moonchild. Maaring merong secret admirer dito. Tahimik na nakasilay sa inyo. Tahimik na pangarap kayo. Or secret admirer. Ayan, Leo. Single. Or meron kayong hidden feelings. Reversal tayo every time. Okay, so mani ikaw ito or siya. Merong nagkakagusto in short. Parang andito kayo sa spotlight ngayon. Nakikita kayo. The star. Napupuna ang inyong aura. At hindi malabo dito na kayo'y makonekta or maikonekta. Connecting the dots. Or mai-align ng universe ngayong buwan. May papunta, kumbaga papunta kayo sa direksyon para sa isa't isa. Single. Well, regardless, in a relationship, dito pa rin kayo sa isa't isa. Okay? Kahit pa minsan nagbabago ang sitwasyon o direksyon, sa huli, sa hinaba-haba ng prosesyon, para pa rin kayo sa isa't isa. Magical ang ating nakikita sa kabila ng hindi pagka-perfect ng buhay relasyon, pag-ibig, andito pa rin. Okay? Ang pagmamahal na ito para sa isa't isa. Okay. Ang ganda, may bumagsak na Leo. Heart-to-heart conversations. The Two of Cups is in reverse. Napakahalaga talaga. Sabi ko nga, yung open communication. Honestly discuss your feelings with each other. So, naidadaan sa mabuting usapan ang mga bagay-bagay. Kung single, why not voice out, speak up? Or sabi ko nga, maaaring sa'yo iparating ito. Merong heart-to-heart conversations na mabubuo ngayong buwan para sa inyo. And free yourself. Hindi kailangan laliman yung free yourself. Palalayain mo na agad ang sarili. Hindi naman ganun. It's time to take back control of your life. Sabi ko nga, sobrang mag-a-apply yan sa aking na-mention para sa inyo, Leo. Na kahit andito na kayo sa inyong relasyon, meron kayong asawa, kapareha, hindi masama na minsan napapaangat nyo yung freedom. Okay? I mean, hindi naman yung kalayaan na parang buhay dalaga or binata. Hindi ganon. Kumbaga, bibigyan nyo ng pagkakataon ng isa't isa na makakapag-isip naman, makapagnilay-nilay sa buhay. Yung alone time, very important yan sa isang relasyon . Okay? Na kaya nyo naman.
kaya nyo pa rin, kahit pa nga sa pagkakataon, lalo pa sa mga malalayo sa isa't isa. Na it's okay, na kahit ikaw lang muna, okay? Lalo pa rin kung meron kayong ilang pinagdadaanan sa relationship na hindi madali. Mas makapag-iisip kayo, mas magbubukas ang mga tala o yung kaliwanagan kapag nai-evaluate nyo, na ipaproseso nyo sa isang isipan, sa inyong isipan yung mga bagay-bagay nang kayo lang muna, nang hindi kayo nagsasabay. Okay? Free yourself sa ilang hindi kagaanan. I-divert nyo yung mga energy na hindi kagandahan ng enerhiya para dito sa ikatataas o ikalalakas nyo pa. Nasa inyo ang control. Okay? Meron kayong control sa sitwasyong ito. Although wala tayong control sa kung anong pwedeng mangyari or pwedeng maramdaman ng inyong mga partners, pero meron kayong control kung saan ba yung tama, yung wasto, yung balance. Okay? Ito yung umaangat sa inyo. Connect, communicate, heart-to-heart conversations. Para sa inyo ngayong July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon, Leo. Hello, Virgo. July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon, love messages. Kuha tayo ng ilang gabay para sa inyo. Para sa bagong buwan na ito ng Hulyo, para sa mga Virgo message. Virgo, anong maiwan natin para sa kanila? Pasensya na po sa ilang ingay. Ayan, tayo po ay maaga-aga pa kasi. Nagle-live ngayon. Live na live tayo sa YT. Pero Virgo, July 2024, love message. Anong kailangan nilang marinig ngayon? Para sa mga taong ito, ayun na. Okay, add pa tayo. Okay. The Three of Wands. Okay. The Three of Wands, the Star, the Four of Swords. Add pa tayo dito. And, ito na. Saktong-sakto, guys. The Lovers. Bilang love messages ang ating hihingan ngayon, tinatawag na tayo dito ng inyong buhay kapareha. Okay? No matter what your relationship status, single, in a relationship, married, Virgo, unang-unang umangat dito, maaaring merong travel opportunity. Okay? Or it doesn't matter kung ito ay long or short distance travel na sumasang-ayon po ang doggies, pasensya na po. Pero dito nyo higit na maaring mapalalim ang koneksyon sa inyong mga kairog, iniirog, or kung single, why not? Maaring through travel ay meron kayong makakonekta. Okay, or eto, Three of Wands, napakalawak kasi. The Lovers, maaring ito ay parte ng ilang groups, social groups na meron ka, your workmates, or ilang kaibigan, partnership na matatawag. Single, maaaring sila yung maging daan patungo kay the one, the lovers. Okay, parang more on yung outdoor, yung nakikita natin. Pero meron ditong isang baraha, the Four of Swords, kung saan ay pinapahintulutan ka na maybe ipahinga or magpahinga. Sa realidad, guys, kahit pa pare-pareho kayo ng sun sign, napakalawak po ng astrolohiya. Meron at merong pagkakaiba. Okay? Just only take what resonate, pero unahin natin yung more on travel. Dito sa, pwede nyo pang mabuong memories together. Or kahit sa simpleng ano lang ito. Simpleng paraan kung paano kayo makakakonekta sa inyong mga partners. O kung papalawakin nyo palalo ang inyong isipan ngayong buwan. Virgo, maaring sabi ko nga, meron kayong makakonekta, meron kayong makilala. Meron kayong date? Saan ang date? Okay? May pag-spark. The Star ay narito. Kanina pa siya umaangat. Kanina pa umaangat yan bilang love life ang pinag-usapan natin. Okay. Meron at merong pwedeng mabuo. Anong mabubuo yan, Moonchild? Yung memories na pwede yung panghawakan. Kung ano yung pwede yung mabuong memories ngayon, you will treasure it forever. Okay? Something special ito. Or ano tong pwedeng mabuo? The Star is a positive card. Positive sign ito. So, para sa ilan, couples, married, okay? Lalo pa kung, ito nga, parang
Yes, guys. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero meron tayong nakikita positive sign na hindi imposibleng merong baby blessing. Lalo pa kung andito yung kahilingan nyo or ito yung matagal nyo ng hiniling sa mga tala. Andito yung nilulook forward yung magkapareha. Then, i-claim natin na merong parating. Okay? Kung ito na yung parte, of course, ng ilang plano nyo, why not? Ang ganda. Pero kung hindi pa, then maybe isang sign ito, reminder to be extra careful dahil baka meron. Syempre pa, ang pag-aanak, okay, ay isang responsibilidad. So, syempre, dapat ready kayo sa ilang responsibilidad na ito. Kung baka hindi kayo ready. Pero the lovers, parang balance, mutual, may give and take. Okay? Ito lang. Para sa ilan, parang kailangan ng lakas, ng enerhiya. Maring at one point, tayo po ay monthly, July 2024, nakaramdam kayo na kailangan yung mag-recharge ng energy. Siyempre pa, gagawin yun. Pahintulutan yun. Or tanungin mo ang sarili, sino bang pahinga mo? Ano bang pahinga mo? Iba-iba tayo ng paraan dyan. Maaaring dito sa mga mahal mo, sa mahal mo, mahal mong puntahan, mahal mong gawin, mahal mong tao. Diyan ka maaaring higit na mag-bloom, mag-spark, at makapahinga. Physically, mentally, emotionally. Diba po? Okay, gawa na tayo ng pinaka-words advice ngayong July 2024 para sa mga ayan. Virgo. Uy! Sabi ko na yung connection. Let your friends help you. Hindi kailangan yung pinaka-word, pero ask for and accept support from others. So, merong helpful. Merong ilang support sa paligid. Kung pahihintulutan, especially for single, merong maaring magbigay daan patungo kay the one. The lovers ay narito. Kung pahihintulutan lamang, calling in your soulmate. The star. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Puro help. May nangihingi ba ng tulong sa inyo? Yung pinaka-word na bumagsak. Kung ano yung nilulook forward nyo sa inyong relasyon, kahit na naging katagalan na, kung ano yung pinagpipray nyo sa kanya, sa inyong mga faith, ayan, maging ano pa man po ang inyong relihiyon. Soon, darating yan. Calling in your soulmate. On a soul level, yung connection na pwede nyong mabuo. Stay open, remain open sa ilang possibilities dahil maganda, malawak yung pwedeng ibato or iwan sa inyo ng universe ngayong July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon para sa inyo, Virgo. Hi, Libra. July 2024, buhay, pag-ibig, relasyon. Kuha tayo ng ilang guidance messages para sa inyo sa bagong buwan na ito ng Hulyo, usaping pag-ibig. Okay, no matter what your relationship status, single, in a relationship, or married, tingnan natin kung anong maaaring iwan sa inyo ng baraha sa taong nakikinig ngayon. Libra, message. I know, yung pag-shuffle, hindi natin na ipapakita, pero ayan, uy. May isa nang bumagsak, hindi natin yan pipigilan. The Knight of Swords, may isa pa, isa-isa, the Lovers. Sandali. Sobrang perfect dahil about love ang ating pag-uusapan. Hindi lang tayo ng pinaka-advice para sa inyo. Will be straightforward po. Okay. Boy. Okay, pa isa-isa yung bumabagsak. At tayo po ay live na live sa FB. Huwag kayong, puro uy. The Lovers, the Knight of Swords, the Six of Swords, both are in reverse. Knight and Six of Swords, both are in reverse. The Ace of Wands. The Lovers, dito pa lang. Sapat na. Single man kayo, in a relationship, merong bago, or merong pagbabago para sa ikatatatag ng relasyong ito, or ng inyong mga sarili, kahit kayo ay single, may ilang new beginnings, new love interest, may renewal, may susubok, okay, mula dito sa ilang pagsubok ng buhay,
Merong nanlalaban. Pasugod pa nga. Oo. Merong gusto kang puntahan. The Knight of Swords. Sobra-sobra yung emosyon or pakiramdam nito. Pakita natin sa live. This one is in reverse. Ito marahil yung iyong Knight in Shining Armor na matatawag. Pero, this one is in reverse. Sabi ko nga, maaaring yung energy nito ay hindi mapakali. The Six of Swords. Gusto niyang subukin or sumubok sa inyong connection. Or subukan ulit. Again, tayo ay general message po. Pero nag-iinat. Maring andito kayo sa posisyon kung saan reversal tayo every time. Maring ito yung nararamdaman ng ilang tao sa inyong paligid or ng inyong mga kapareha or ng isang taong ito na if ever andito kayo sa dating stage, nag-iinat. Gusto ka nitong puntahan, gusto nitong maiparamdam sa'yo kung ano yung alam niyang dapat or kailangan na deserve mo. True love yung energy, guys. The Lovers, the Ace of Wands. Andito yung inspirasyon, motivasyon, determinasyon, purusyon, Pero, para bang gusto nitong mag-move para dito sa, may movement, may patuloy na progress, para dito sa ikale-level up ng buhay pag-ibig o relasyon na ito. Okay, why I'm getting a message na lang ito, kumbaga hindi ito yung bagay or tao na usual type ng ilan sa inyo. I mean, maybe isang message ito, kung nais lang naman, hindi tayo sa pilitan dito, charis. Kung ano yung willingness, especially single, why not? Try something new, something different. Kilalanin ng taong ito. Maaari kasing ito yung hindi, sabi ko nga, hindi yung usual type nyo or hindi nyo inaasahang tao. Pero kung pagbibigyan, okay, or kasi may movement, may travel din dito, international connection, maaaring ito ay yung usual, hindi ito yung usual, hindi Pinoy, kundi AFAM. Sa AFAM ba ang kasagutan, guys? Libra, na sobrang mag-apply astrologically bilang nag-highlight pa right now, ang ilang sitwasyones, ilang inyong sitwasyon, international connection, travel, pero hindi kailangan mag-apply yun, okay? Pero yun lang, parang hindi ito yung normal type nyo. Pero kung pagbibigyan nyo, kung nanaisin, again, walang sapilitan, dahil iba-iba tayo ng paraan sa part na yan. Yung iba, yes, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, hindi naman kailangan sundin ng bawat payo ni Moonchild. Pero may movements, okay? Makakaramdam kayo ng flow. Kumbaga, merong pag-spark, may pag-bloom, may pag-glow up ng inyong mga love life. Okay. Ano pang ma-add natin? New. Or for couples in a relationship na why not? Sabi ko nga, na-mention ko yung parang renewal. Kung meron kayong ilang hindi pinagkaunawaan na napaka-normal sa anumang relasyon itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon. Mula dito, okay, sa ilang pagsubok ng buhay, kerera, trabaho, pera, yung ilang pagiging praktikal ng ilan. Diyan nagkakaroon ng imbalance when it comes to relationship or buhay mag-asawa. Diba? Umangat na yung pagiging praktikal eh. Pero dito, maybe pinapaalalahanan kayo, dito pa rin yung balance, yung love. May sasalba, merong susubok mula dito sa ilang pagsubok ng inyong relasyon. Okay? Ayun ang nakikita natin para sa inyo. Patuloy na may magandang flow. Sasabay kayo sa ilang pagbabagong ito or new beginnings na naghihintay. Ayan, add tayo dito ng words, advice pa para sa mga taong ito. Libra, July 2024, buhay pag-ibig. Anong ma-add natin dito para sa kanila? Libra. Mula po dito sa ilang ating napag-usapan, Libra. Okay. Finances and career. Ito hindi kailangan yung pinaka-word mismo. Baka ito yung sa huling message ko, yung maangat yung practicality. Lalo na sa couples married in a relationship, financial issues are a factor in your love life right now. Hindi kailangan laliman, maaaring, sabi ko nga, possible nangyari na ito. Kumbaga, merong ilang hindi ganon kagaanan kayong pinagdaanan
or disagreements, hindi nagkaunawaan, merong tensyon, may ilang drama, or kahit sa simpleng hindi pagkatagpo or hindi kayo nagkakasabay, kahit sa simpleng schedule lang ito sa trabaho, hindi na kayo nagtatagpo sa bahay. Okay, hindi na kayo nagkakakonekta dahil ito, naapektuhan or nakakaapekto yung buhay, trabaho, karera. Ganun lang naman, okay? At ito nga po, yung mensaheng umaangat dito, na why not? Ito yung pagkakataon nyo, July 2024, bigyan nyo ng opportunity ang inyong mga sarili, ang koneksyong ito, na magkaroon naman ng bond, okay? Or bumuo kayo ng mga bago sa inyong koneksyon. You deserve love. Ang ganda. Ayan. Deserve ang magmahal at mahalin ng isang Libra. Yun lang lagi yung i-remind nyo sa inyong mga sarili. Okay, yan yung maaaring may iniiwan ngayon na mensahe para sa buwang ito ng Hulyo 2024. Usaping pag-ibig, relasyon para sa inyo, Libra. Hi, Scorpio! July 2024. Usaping pag-ibig, relasyon, querida, number 2, charot, hindi. Kuwalan tayo ng advice para sa inyo. Guidance, mensaheng gabay para sa buwan ng Hulyo, usaping relasyon, pag-ibig para sa mga Scorpio, sa taong nakikinig ngayon. Anong ating may iwan para sa kanila? Message. Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio ngayon? Sa bagong buwan ng Hulyo, okay, meron nang bumabagsak, the Fool. Add pa tayo dyan, Scorpio, pa isa-isa, the Hierophant. Okay, ayan na. Usually, 4 cards ang umangat. 4 cards spread tayo. The 6 of Cups and the 7 of Wands. Reverse. Okay. So, napakalawak ng nais iwan ng cards. Scorpio. Okay. The Fool. Parang andito yung pakiramdam nyo. No matter what your relationship status po, single, in a relationship, married, parang gusto nyong tumalon. Tumalon. Saan yung tumalon mo dyan? Hindi. Para dito sa ilang bago. Or gusto nyong makitang pagbabago. Okay. The 6 of Cups. The Hierophant. Yes, maaring ang ilan ay diretso. Dito, diretso sa gusto nyong makita. Dito sa ilang goal nyo, pagdating sa relationship, kung ano yung gusto nyong patunguhan dyan, or ilang hangarin nyo, yung patuloy nyong binibigyan ng pagprotekta, kapareha, or ang inyong mga sarili, kung single, kung kanino kayo higit magtitiwala, ayan. Okay, pero medyo dito, medyo nag-50-50 ako dahil the Hierophant, the 6 of Cups. Yes, ready kayo na sumubok ng ilang bago. May pagmamadali, andito yung excitement, padalos-dalos, pabigla-bigla yung energy, kasi nga masaya lang, excited lang. Maring may bago, yes, for single, but at the same time, parang merong nag-hold back sa inyo, at ito yung maaaring umangat na personality nyo, or aangat na personalidad, quality, katangian nyo, physically, mentally, kung paano nyo dinadala ang sarili, spiritually, the Hierophant, medyo parang umaangat din dito kasi yung pagiging conservative or traditional ng ilan sa inyo. Ready na andito yung pagiging aggressive or romantically ready na sumuong sa mga bago, excited, or andito talaga yung cravings. Pero, parang meron ngang umaano sa inyo na, ay teka, nasa wasto ba to? Tama ba itong gagawin ko? Or maybe isang reminder yan na gaano man kayo ka-excited or kainit sa inyong relasyon, huwag niyong kakalimutan na isentro. Okay? Ito, yung inyong mga faith, yung inyong spiritual connection sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong religion. Okay? Dahil, para bang may something dito na kailangan, isang paalala, okay, na ano man yung bawat pag-action nyo ngayong buwan, pag-ibig, relasyon,
Scorpio, lagi nyong isa sa alang-alang, isentro nyo siya. Okay, ang ating nag-iisang creator, syempre pa, maging ano pa man po ang inyong faith, huwag niyong kakalimutan, sa bawat desisyon, pag-aksyon, paghakbang, lagi niyong tatanungin ang sarili, nasa wasto ba? Tama ba to? Okay? Or bibigyan ko ba ito ng special attention? Or pagproteksyon? Kasi kung ibibigay nyo, isa-surrender nyo lahat sa kanya, yung ilang gusto nyong plano. Okay? Syempre pa, kapag hiningi nyo yan sa kanya, yan ay para sa inyong higit na ikabubuti, kumbaga. Diba? Diyan kayo higit na magiging masaya. At diyan kayo pwedeng higit na mag-grow pa. Okay, may pagkamalalim at the same time ready. Sabi nga nila, God's plan is always worth the wait. So, wag kayong magmadali. Wag kayong ma-pressure sa buhay. God's plan is always the best, guys. So, isurrender lahat ng ilang goal, ng ilang bawat pag-action. Kahit hindi naman kailangan laliman, kahit malalim yung ating nakukuha dito. Hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Kumbaga, pray lang. Ayan, alam naman natin how powerful prayer. Pero, kung ano man yung i-build up nyo sa relationship ngayon, ay may pagkamalalim talaga. May pagka-intense pa. May ilang aral, ilang pwede kayong maramdaman dyan, na mas higit na, yung approach, kumbaga, ay more pang long term, mas seryoso. Ayun lang, wag lang kayo magmamadali sa bawat hakbang. Take it easy. Meron at merong opportunity. Merong reconnection, reconciliation, may pag-aayos, lalo pa kung isinama mo ito sa kanya, sa iyong mga dasal. Okay? Meron pang ikatatatag ang inyong buhay, relasyon. Ang ganda. Para bang may pagbabalik tanaw or may magbabalik? Why not? May pag-travel din tayo nakikita bilang the Fool ay narito, the Hierophant. Napakalawak nito. May ilang learnings, lessons, pwede kayong mabaon dito. Papaangatin niyo yung maturity or umaangat na ngayon yung maturity sa inyong relasyon, sa inyong mga kapareha, nang hindi kayo nagpapabigla-bigla. Pinag-iisipan munang mabuti. Wala na rin dito sa ilang pinagdaanan nyo, growing up, for some of you, may ilang aral na, kumbaga. Okay? At dito, gagamitin nyo yan sa mga bago. Yes, guys, may bago. Bagong tao or bagong pakiramdam, kahit gaano na kayo katagal sa inyong relasyon, mailalalim pa. May pagka-intense pa nga tayong nakikita on a soul level yung connection. So, i-allow nyo itong mga learnings, okay? Kung paano nyo pinrotektahan, kung paano kayo naging maingat din. Or paano nyo iningatan ang isa't isa, ang relasyong ito. Kapit kayo dyan. Yan po ay hindi nababaliwala. Patungo pa kayo sa ilang new beginnings. I know, Scorpio, bilang kayo lang mismo, may pagkamalalim ang inyong sign. Malalim kayo magmahal, mag-isip, makiramdam. At ito talaga yung umaangat dito. Yung inyong pagiging traditional, pagiging intense when it comes to love. At yan marahil yung pinaka-message ngayong buwan. At tayo ng ilang advice pa dito, Scorpio, July 2024. Ayan na. Uy! Clarify lang tayo. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Na-mention ko ba? Sabi ko nga, growing up, or kung ano tong mga pinagdaanan nyo sa love, parang kahit sa simpleng pakiramdam, or pag-reminisce, pag-iisip nyo, may ilang realization, may ilang learnings, but may pagpapatawad, may reconciliation. At itong mga aral na ito, merong, kumbaga, sana gamitin nyo, okay, dito sa ilang bago, or pagbabago sa inyong buhay pag-ibig, sa mga bagong simulain pa. Gamitin nyo yung mga natutunan nyo, okay, at huwag baliwalain.
Ang ganda. May healing, may learnings na sobrang nag-apply. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ayan. Positive thinking and faith will bring you romance. Stay positive lang daw po. Positibo tayo na sa buhay, relasyon, pag-ibig na ito ay meron pang ikalalalim at ikalalago. Diyan naman minsan parang ang hirap ilaban ng mga bagay-bagay. Dasal lang. Ayan o. Faith will bring you romance. Ang ganda. Na paano naman ako? Pati ako na mekos-mekos sa ilang messages. Pero ito yung umangat para sa inyo. Stay optimistic. Positive lang daw. Para sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig ngayong July 2024. Scorpio. Hello, Sagittarius, buhay, pag-ibig, relasyon. Anong may iwan ng baraha para sa inyo? July 2024, kuha lang tayo ng ilang guidance messages para sa inyo, Sagittarius. July 2024. Anong may iwan natin para sa mga taong ito? Sagittarius, love life, love messages. Mensaheng gabay po, Sagittarius. Sagittarius, anong may iwan nating advice para sa taong ito na nakikinig? Sagittarius, merong sumasama sa aking kamay. Okay, add pa tayo dyan. Sagittarius message. Ayan, may tumatalon pa. Ayan na, pa isa-isa. Okay. Sandali, pa isa-isa ang bumabagsak. Sagittarius, will be straightforward, hopefully. Sa reading, madalas lang po ay meron itong naisiparating. Kaya napapahaba tayo minsan. Okay. The Page of Swords reverse. Add pa tayo. Kahit isa pa. Ay, wala pa. Sagittarius, July 2024. Love life. Love reading po tayo. Ano maiwan natin sa mga taong ito? Sa taong ito na nakikinig, Sagittarius. Okay, may sumasama na. Okay, no matter what your relationship status, guys, in a relationship, married, couple, tingnan natin, the 8 of Swords, 8 of Swords, Knight of Swords, Page of Swords, and the King of Wands, reverse. Okay, so hindi pala siya kita dito, Moonchild, sa camera. Tayo po ay live na live sa FB, babalikan ko kayo, guys, after nito. Okay. Ang buwan ng Hulyo, una kong nakikita dito para sa inyo, Sagittarius. Mentally, emotionally, may ilang pag-aalala na umaangat dito. Maring maramdaman ng ilan sa inyo yung cravings sa love, yung desire, okay? Yung ano ba yung mga hangarin nyo pagdating sa love? If some of you, merong ilang pagiging, hindi lang pag-aalala, pero nagkakaroon ng drama, ng nega. Ayan. This is the best month. Love reading tayo. Na, yes, powerful Powerful yung gagamitin nyo, syempre pa ang puso nyo. Pero this time, umangat yung more on your intellectual side, kung paano ka mag-isip, paano mo dalhin ang sarili. At huwag kang magpapatalo dito sa pakiramdam mo na hindi okay. Siyempre pa, okay? Na hindi ka sapat or may kulang, may pagkasobra, ganun lang naman yon. For some of you, derechahan, maybe kailangan marinig ito, na kailangan nyo ngayon ng freedom. Okay? Kahit pa, hindi ko sinasabi na kailangan lumaya kayo. Lalo pa kung attached. Pero, maring yung pinaka, reminder. Bilang kayo yung mga flexible sign. Okay? Mapapaangot nyo naman yung pagiging adaptable nyo. Flexible sa sitwasyon or sa relasyon na ito. Pero parang meron kayong gustong bigyan ng pag-aksyon Okay? Meron kayong gustong mapuntahan, matutunan pa, maharap na ilang bagay na kung saan andan yung pakiramdam nyo ng pagiging malaya. Okay, or maybe, bigyan nyo rin ng opportunity ang inyong mga sarili na
alam niyo yun, gawin kung ano yung mga nais nyo or ng inyong mga kapareha. Reversal tayo every time. Halimbawa, kung ano yung hilig mo or hilig niya, sasabayan. If in a relationship, kung saan kayo naglalaan ng higit na focus and energy, di ba ganun naman? Kumbaga, kayo itong higit na uunawa, magiging, sabi ko nga, flexible, magiging bigger person sa inyong relasyon. Dahil kayo yung higit na mas makakaunawa. Hindi masama na nagiging low-key tayo pagdating sa pakiramdam. Parang meron tayong energy dito na hindi ganon ka-okay. Lalo pa kung para sa couples na merong pinagdaanan na hindi ganon kagaanan. And this time, pinapaalalahanan kayo na bali ito ay isang test lang. Okay? At masasabayan nyo na ngayon ang pagkakaiba na pwedeng umangat sa isa't isa. Or yung pagkakaiba na hindi nyo parang nasabayan yung mga hilig ng kapareha. Or kayo to na hindi nasabayan sa mga hilig nyo. Yung mga, kahit sa simpleng matatawag nyong hobby, ayan, yung mga hilig nyo, sports, alam niyo yun, communicate lang din. Communicate with your partner. So, parang, parang meron kayong gustong tingnan, meron kayong gustong gawin, meron kayong gustong harapin, puntahan, hindi nyo magawa. Kasi nga, syempre pa, you have to compromise with your partner. Kailangan mo rin. Kaya nga po, open communication, napakahalaga niyan. Ito yung paalala para sa inyo. Especially for couples in a relationship. Umaangat yung balance naman. Pero may drama na hindi maiiwasan sa anumang relasyon dahil wala namang perfect. Okay? Pero andito yung commitment, andito pa rin yung init. Okay? Kahit pa andito yung freedom, kumbaga andito yung cravings na makalaya sa posesyon, sa relasyon, andito pa rin yung attachment, yung commitment nyo sa inyong mga partners. Or matatawag nyo partner in life. Okay? Single. Kung ready ka na, buksan mo ang iyong mga mata. Maaaring merong someone dyan na hindi mo lang nakikita. Okay? Allow mo yung sarili mo na mag-enjoy. Sabayan itong pagiging free mo. Okay? Pagiging malaya mo. At huwag kang pangibabawan ng pag-aalala. You have to put yourself out there. Kung yun yung parang nagiging cravings niyo talaga, put yourself out there. Pangatin yung pagiging sociable nyo, kung paano kayo mag-express, magdala ng inyong mga sarili, i-allow nyo ang inyong mga sarili. Siyempre pa nang pinapaalam sa kapareha, couples, okay, baka kasi dyan kayo nagkakaroon ng tensyon. Okay, dun sa ilang differences na pwedeng umangat this month. Pero alisin yung pagiging naga na idadaan naman, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Okay? Paalam nyo kung ano yung mga hunger nyo, yung mga cravings nyo when it comes to life. Travel, ayan, kanina pa umaangat bilang kayo mga travel science, ang eroplano. Diba? Maring mag-enjoy din naman kayo doon sa mga hilig ng bawat isa. Pangatin yung opportunity na pwede nyo ibigay sa isa't isa. Single, again, maring yan. Pwede nyo makilala through connecting or pagiging sociable, pwede nyo makilala through travel. Kung pahihintulutan mo lamang sarili, sabi ko nga, meron. Kung magiging aware ka lang, merong someone dito. Maaring ang meron na talagang visible kung saan ay nagiging curious ang taong ito sa'yo. Pero ikaw itong medyo parang hindi pa nagiging ready. For some of you, single, okay, merong opportunity. Love opportunity pa rin na umaangat dito. Buhay, pag-ibig, relasyon, Sagittarius. Ay tayo ng final advice dito. Para sa mga Sagittarius, July 2024. Anong ating maiwan para sa kanila? Ayun na. Okay. Chemistry. Eto na. Paano nabubuo ang chemistry? Hindi. May chemistry kayo na maaring mapunta sa history. Charis. Naging education. Ayan guys, tayo po ay live na live. I know guys, sa live hindi po natin na ipapakita yung baraha. Pero okay mag-alala, ito po ay i-upload rin natin. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here.
Sabi ko na nga, merong someone na nandyan, okay? At may spark. Meron at merong someone. Religious factors. Bakit itong umangat? Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. So, maybe isang reminder lang yan para sa inyo. Okay, maging ano pa man po ang inyong faith, kaya umangat yan, na ano man ang pwede niyong pinagdadaanan ngayon when it comes to love, o yung pakiramdam niyo ngayon, maging ano pa man yan, highs or low, positive or negative, isentro niyo siya, okay, sa inyong relasyon. Ang inyong mga faith, ang ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong religion, kapit kayo sa Kanya. Maring, kayo pa rin naman sa isa't isa, lalo't andito ang chemistry. Okay, mula dito. Or may iwanan kayo nung history. Ganon? Hindi. Ayan. Love, love, love lang. Ang ganda naman nag-iinat kahit pa may ilang drama tayo nakikita or tension na napaka-normal sa anumang relasyon. Para sa inyo, ito yung umangat ng messages, July 2024, Sagittarius. Hi Capricorn, buhay, pag-ibig, relasyon, ang ating pag-uusapan ngayon, July 2024, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo sa buwan ng Hulyo. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Capricorn, message. Capricorn, this July 2024, anong advice ang ating maiwan para sa kanila? We'll be straightforward po, hopefully, sa ating reading. Okay, judgment. Okay, so pa isa-isa. Kanila, ayan, the Empress card. At pa tayo dyan, Capricorn. Sa taong nakikinig ngayon ng Capricorn, ano pong maiwan natin para sa kanila? Capricorn, July 2024, pa isa-isa, Wheel of Fortune. So, dyan pa lang, destiny level yung umaangat, guys. Merong, on a soul level, ang mga bagay-bagay dito. And the Ten of Swords. This one is in reverse. So, ready na kayo to love, to move forward. Ready na kayo sa judgment. Andito yung love, the Empress card, yung attraction, yung beauty, the Wheel of Fortune. Merong something ganap dito. Major or big ganap, big events, July 2024. Okay. Ten of Swords. So, andito na. Para sa ilan, especially kung meron kayong kinaharap na hindi ganun kagaanan when it comes to love, no matter what your relationship status ngayon, single in a relationship, couples, married, magiging ready na kayo. Dito sa mas may kaliwanagan. Okay? Dito sa posisyon, relasyon, na alam nyo para sa inyo. Maring meron dito, yan, with the word Empress. Meron na-impress. Reversal tayo every time. Maring kayo itong na-impress sa isang tao. Or sila ito, or siya itong na-impress sa'yo. Okay, major. Halos lahat sila ay major arcana dito. So, may ilang final judgment. Kumbaga, true love, sabi ko nga, destiny level, on a soul level, yung connection. So, for some of you, ay maring meron ng, eto hindi kailangang laliman, pwedeng makatanggap, okay, makatanggap ng love, or marriage proposal, or ito na yung pakiramdam, umaangat yung on fire sa feeling. Or you will meet someone, na parang umaangat yung init na ito sa iyong puso. Na matatawag mong, kung sino man to, okay? Matatawag mo, masasabi mo sa sarili mo na, ay teka, wife or husband material na ito. Ready ka to move forward. You will be ready, lalo pa, and passionate, okay? Pagdating sa iyong love. Ano ito yung pagiging magical? I know, ang tamis ng sinasabi ni Moonsha, pero ito yung umaangat. Merong opportunity for you to find the one. Okay, yung matatawag mong, the only one and only true love. Ayan. Or meron kang opportunity to find a long-term relationship this time around. July
2024. May something big kasi dyan. May something pag-spark or pag-highlight. Wheel of Fortune, this is a great sign po. Na parang, andito, naka-align, nasa alignment ang ilang sitwasyon. Kaya naman naiiwan ko na makapagtagpuin kayo ng tadhana o ng universe ngayong buwan. Ito lamang po ay kung ready na kayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa pa rin ay magkakaiba guys. Lalo pa dito sa proseso ng pagpapahilom ng ilang espada na nakatusok or tumusok sa inyo. But this one is in reverse na. Okay? Pero unti-unti pa rin yan, magkakaiba tayo ng process of healing. Hindi rin naman kailangan magmadali. Especially if this is something major or big decision nga. Okay? Take it easy. Huwag magmadali. Pero definitely, may ilang bagong pinto ng oportunidad pagdating sa love ang umaangat. Okay? Andito yung strength, yung lakas para sa ilan sa inyo. Ito yung umaangat, guys. Positive possibilities. Lalo pa kung meron na talaga kayong ilang napagdaanan from your past na hindi ganun kagaanan in this time. Maybe isang reminder lang ito na yan ay kumbaga temporary, okay? Kung andito pa lang kayo sa healing process, nasa isang punto pa lang kayo kung saan, ay parang meron kayong pinapahilom dyan, pinapagaling. Then, eto na, maybe this is a sign na unti-unti, okay, meron pong bago. Lalo pa kung hindi na kayo parang, yung pakiramdam nyo sa relasyon na ito from the past, ay parang hindi kayo nabigyan ng halaga, nasaktan kayo, 10 of Swords, hindi naging madali yung ilang pinagdaanan nyo. Then ito na, meron ilang big decisions na maganap this month in regards your love life or relationship. And you will be ready na iwanan or i-release itong ilang tensyon, ilang drama, ilang pain, heartache, heartbreak from the past or ilang experiences from the past. Tayo ay general reading, pero eto, andito lang yung love, okay? Andito yung pagkakalmaan, yung happy heart, happy wife, happy life. Ano daw? Hindi, kung baga may paglalim pa. Again, single man in a relationship, married, may ikalalalim pa ang inyong buhay. Pagsasama, kuha tayo ng pinaka-final advice, words, ayan, agad-agad. Guys, sobrang mag-a-apply ito sa sinasabi ni Moonchild. Binigyan tayo, iniwanan tayo ng clarification, soulmate, and past life relationship. Sandali. Medyo tumaas naman yung balahibo ko dito. Sandali. Hindi pa nga tayo nagtatanong, tumalon na agad. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Past life relationship. You have known each other before. Pero hindi kailangan, napakalawak na usapin ang past life, guys. Pero, maaaring ito yung ilang pinagdaanan, yung na-mention ko, especially kung ito pa rin yun, yung taong yun pa rin, na, ayan, pinagdaanan nyo ng hindi ganun kadalian. Maybe this is a message, actually, the judgment card. Isang mensahe lang yan, na merong renewal, may rebirth. Okay, napakalawak kasi yan, nice, iwanan yan. So, para sa ilan, maybe, ayan, kinlarify tayo na may ilang bago sa inyo or pagbabago patungo sa ikalalalim, sa mas ikauunlad na ikagaganda ng inyong relasyon or ikalalago pa. Okay? Or kung hindi man ito yun, could be someone new. Sabi ko nga may bago. Bagong pinto, bagong tao. Kung saan yung pakiramdam on a soul level and parang parte na ito, parang matagal na kahit bago pa lang, pero parang yung pakiramdam ay matagal na kayong magkakilala. Yung ganun. Kaya nga, may iwanan nyo na soulmate, yung connection, yung pakiramdam nyo sa taong ito, or pakiramdam niya sa'yo. Or pwede rin naman, mutual. Bilang balance lang ang ating nakikita right now. Para sa inyo, July 2024, ito yung umangat na messages, love messages, mensaheng gabay. Okay, nasa na tayo? Nandito pa rin tayo, Moonchild, para sa inyo. Ready na ba kayo dyan? On a soul level daw. This month of July 2024. Capricorn. Hi Aquarius, July 2024. Usaping pag-ibig, relasyon. Anong kailangan nyong marinig ngayon? Anong advice, guidance ang pwede nating
masilip makuha mula sa inyong baraha para sa mga Aquarius. Sa taong nakikinig ngayon, usaping love life, pag-ibig, relasyon, message. Aquarius. Hingi po tayo ng advice para sa inyo. Para sa mga taong ito, ayan, may bumabagsak. Para sa mga taong ito, Aquarius. Okay, pa isa-isa. Ayan na. Okay. Okay. Ano po sa pag-shuffle natin? Hindi natin na ipapakita kasi po tayo ay live na live sa FB. Spread lang natin. The Queen of Swords, the Hangman, reverse, the Four of Pentacles reverse, and the Four of Wands. Okay, sa kabila. Nung parang paghihintay, no matter what your relationship status, Aquarius, paghihintay, or pagiging busy nyo, reversal tayo. Patuloy ba kayong merong ilang gawain? Oo, meron naman talaga tayong gawain sa pang-araw-araw at maaaring dyan na-occupy yung inyong mga oras. Okay? Excuse me po. Kapag nawawalan kayo ng energy sa love or kasi parang hindi nyo na lalo pa. Okay? Para sa ilan, couples, married na matagal na rin at ito na yung hinahabol nyo. Yung ilang mission nyo sa usaping pera, pamilya, the Four of Pentacles, yung ilang trabaho, ayan, at dyan, parang may kulang. Meron naghihintay sa inyo, naghihintayan kayo ng sapat na oras. Or maybe isang reminder yan, July 2024 na why not bigyan nyo naman ng chance ng opportunity ang inyong mga sarili, ang inyong mga partner na mag-spend ng oras. Bumuo kayo ng mga bagong memories. Okay? Lalo pa kung medyo merong nakukulangan, baka wala kayong ideya na kukulangan na pala ang kapareha. Physically, emotionally, mentally, yung affection. Okay? Pero, wala naman tayong nakikitang problema. Couples, merong celebration. The Four of Wands. Sa kabila ng ilang reversal dito, na cards, may ilang pagbuo nyo sa ilang kakulangan na ito. Or maybe yun nga po, a reminder na bumuo kayo ng mga bago. Celebrate your love life. Celebrate your partner, your relationship. Okay? Eto. Four of Wands, guys. Parang merong love or marriage proposal. Meron nang nagpaplano dito kung paano bubuo ng pamilya. Or, eto nga po, kung saan mas mapapangat niyo yung comfort, yung security, yung stability sa isa't isa. Kahit sa simpleng pagpaplano lang, maaaring ito na yung hinihintay ng ilan sa inyo ang makabuo ng sariling pamilya or naghihintay na ng proposal, why not? Merong pag-aksyon. Okay, may magandang flow sa kabila ng pagka-busy. Sa mas practical. Okay, yun lang. Parang hindi kayo nagtatagpo. Pero andito pa rin yung pagpapahalaga na pangahawakan ka pa nga nito. Kumbaga, iniingatan ka. Okay? Although yun lang, baka meron kayong ilang, eto napaka-normal din, yung tension, yung drama, na hindi may iwasan lalo pa kung hindi kayo nagsasabay or magsasabay at one point this month. As long as andito, okay, ang puso nyo, yung seguridad nyo sa isa't isa, walang malalim na magiging problema. Single, ayan, baka merong love proposal. Okay? Or 4 and 4, andito yung emotions, andito pa rin yung feelings. Kumbaga, ito yung pinanghahawakan pa rin. Kahit pa hindi perfect, wala namang perfect guys. Solid pa rin yung foundation na aking nakikita. Regardless of your relationship status. Pero maybe single, pahintulutan nyo ang inyong sarili, okay, na mag-explore, try something new, bigyan ng pag-aksyon. Kung andito na, naiinip na kayo, para meron na kayong hinihintay. Take new chances, take risk. Walang mangyayari. Sabi nga nila, dito sa comfort zone. Kung hindi kayo magta-try. Okay, syempre, inaalayan ito guys ng pag-iingat. Dahil sa realidad, hindi na rin safe sa outside ng ating comfort zone. Kung andito na kayo sa dating stage, connect, communicate, get to know each other first, ganon. Huwag lang magpabigla-bigla. Kasi pagkainip tayo nakikita dito. And yung tendency,
baka magmadali naman kayo. So, take it easy. Ayan. Ano ba't andito? Ang ulitin ko, emotions. Yung attachment. Yung love. Okay, kuha tayo ng pinaka-final words advice na ma-add natin para sa mga Aquarius. Anong ma-add natin sa mga taong ito sa bumagsak? Okay, mula sa ilang bumagsak na baraha. Aquarius, July. Okay. Uy, sandali. Bumabagsak pa. Sandali. Excited ang mga baraha. Uy! Okay, sandali. Ito hindi kailangan mag-apply. Tayo po ay general message. Kahit sa simpleng ideya, plano pa lang ito, the Four of Wands po. Kaya ako na-mention yung proposal, love or marriage proposal, or meron talagang ikakasal, kahit sa simpleng pagpaplano, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So may pag-level up. May development or merong madi-develop. Ayan, sana all na lang baka may romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Ayan, sabi ko nga, single, especially take risks, take new chances. Pahintulutan nyo yung mga sarili na magmahal at mahalin. Deserve nyo yan. Nang naipapanatili nyo ang pagka-balance. Okay? Nang hindi nasasobrahan or nakukulangan. Para sa inyo ngayong buwan, July 2024, Aquarius. Hello, Pisces! July 2024, usaping pag-ibig, relasyon. Kuha tayo ng ilang guidance, advice para sa inyo. Para sa bagong buwan ng Hulyo, usaping love life. Para sa mga Pisces, sa taong nakikinig ngayon, Pisces, anong may iwan natin para sa kanya? Message? Pisces, July 2024. Anong parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay at kailangan marinig ng isang Pisces? Pisces. Ano maiwan natin para sa mga Pisces? Sa taong ito, ayan. Uy. 2 of Wands, 6 of Pentacles, both are in reverse. Add pa tayo dyan. Pisces. Okay. May umangat na. The Moon and the 9 of Pentacles. Okay. Pisces. Emotional sign rin naman kayo. Malalim kayong magmahal, malalim kayong makiramdam. The Moon ay narito. So may pagkamalalim, yung pwede nyong makonekta or makakonekta or pagdating sa relationship, mapupunan kayo ng feelings, ng emotions ngayong buwan. Umaangat dito yung yung bunga. Or merong mamumunga sa inyong pagsasama. No matter what your relationship status, single man or in a relationship, married. Okay, bakit biglang hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Ito yung agad na aking pumasok sa isipan natin at pakiramdam. The Moon, the 9 of Pentacles, yung bunga. Maaaring merong mag-positive. Okay, I mean, merong baby blessing. Merong mag-add up na bagong miyembro sa pamilya. Hindi kailangan laliman, tayo po ay general message para iyan sa ilan lamang. Or kung hindi yun mag-apply, then maybe isa sa miyembro ng pamilya. At dito, maangat yung pagbibigayan, okay? Yung pagiging mapagbigay, ang inyong mga pusong mamon. Higit kayong magiging attached sa isang person or sa mga taong ito na mahalaga sa iyo. Napakalawak ng usaping relasyon. At sa inyo parang napakalawak ng puso, yung nararating ng inyong puso, hindi lang sa kapareha, sa inyong baraha, okay? Pero dito, sa ilang nililook forward nyo pa, sa buhay, pamilya, okay? Merong travel na umangat or may indikasyon ng long distance, especially for some of you na andito talaga sa LDR, relationship, na hindi madali. Maaaring may pag-spark dyan, okay? Or meron kayong major or big decision na mabuo sa part na yan. Maging open lang, panatilihing bukas ang iyong isipan, at huwag mong pahintulutan yung ilang pangamba na hindi okay. Pero, this is the best time na hindi ka rin naman nagmamadali. Baka kasi puro emosyon yung ating magamit at makalimutan mo na yung
ayan, yung travel, umangat yung eroplano para sa inyo, Pisces. Yung paraan ng hindi ka nasasobrahan or nakukulangan, gagamitin mo rin ang yung pagiging realistic or practical. Okay? Pero ang ganda, umangat yung feelings, yung love, yung emotion, yung promise. Yes po, maaaring merong maipangako sa inyo or sa'yo. Maipangako na sana'y hindi mapako. Ayan. Ang daming naisip pa rin yung cards. Pero, sana, para sa ilan naman sa inyo, titingnan din, okay, susuriin, pinag-aaralan din to guys. Hindi puro puso at emosyon. Sabi nga nila, yes, use your heart, but take your brain with you. Lalo pa, kung medyo, para sa ilan, hindi kailangan laliman, hindi kayo nagsasabay or magsasabay at one point, kung hindi mutual, or ikaw na lang or siyang higit na nagbibigay, reversal tayo every time. So, tanungin nilang sarili kung sapat pa ba, kung okay pa ba, kung nasusustain pa ba nito yung pangangailangan nyo sa isa't isa. Physically, mentally, emotionally, okay? Kasi dyan, paano nyo marireceive itong growth, itong improvement when it comes to your love life? Kung merong nakukulangan or merong nasusobrahan, yun lang naman yun. Pero, maybe, lang yan. Kumbaga, pangatin lang yung awareness na kailangan balanse ang mga bagay-bagay. Nang hindi lang ikaw yung bigay ng bigay or hindi lang siya. Okay? Mutual dapat. At andun yung nangingibabaw yung respect. Okay? Ayan. May ilang major ganap. Kung saan may kasiyahan pa nga. Para sa ilan sa inyo. Or maybe, bakit I feel dito, may pagkaseryoso. Oo, ang Pisces this time. Maybe isang indikasyon na magsaya naman. Okay? Pahintulutan nyo ang isa't isa, couples in a relationship, na gawin yung mga, alam nyong makakapagpatibay palalo sa inyong pagsasama. Try something new, something different. Try to explore, to travel, baka mag-apply yan. Long or short distance trips man yan. Baka dyan kayo higit na pagtibayan ng ilang pagkakataon. Or kahit sa simpleng pagpaplano. Kasi parang dito meron kayong plans or sabi ko nga, decision na gagawin this month. So communicate with your partner kung ano yung saloobin nyo. This is the best time, best month to express your feelings sa taong ito. Okay? Kuha na tayo ng pinaka-final words, advice para dito sa mga Pisces. Anong may iwan natin para sa inyo guys? July 2024. Ayan. Eto na, yung sinasabi ni Moonchild. Try to explore. Playfulness. Kasi masyadong seryoso, kinaklarify tayo ng baraha. I mean, may pagkamalalim na hindi masama. Malalim talaga kayo magmahali. Malalim kayong makiramdam. Pero, ayan, may time, syempre, na kailangan. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magsaya. Yung inyong pagiging playful, na parang kayo yung mga bata, na in love lang. Sa buhay or sa isa't isa. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, pahintulutan ang maging masaya, deserve niya yan, and passion. So dyan, napakalawak niyan. Allow your heart and soul to sing with joy. So kasiyahan pa rin. Okay? Sa kabila ng ilang parang pagkaseryoso or ilang tensyon, may ilang drama man with the moon. Eto, maybe isang indikasyon na sabayan yung ilang pagkaseryoso na yan na sinasamahan nyo ng pagmamahal at pagsasaya naman, yung kasiyahan. Okay? Or, sabi ko nga, why not? Try nyo. Iba-iba tayo sa paraan na yan kung paano kayo mag-enjoy. Pwedeng sa travel, unang na-mention ko, or kahit sa simpleng communication, connection, mag-catch up kayo. Okay? Para kasing may ilang distance din tayo nakikita. Catch up kayo sa isa't isa. Kung ano na yung mga ganap. Express your love, kumbaga. Passion. True love to, guys. Yung connection nyo. Or single, there's a possibility na meron kayong makakonekta this month na kung saan pwedeng tumatak sa inyo or siya ito sa'yo. Reversal tayo kung saan matatawag nyo. Parang ang init ng energy malalim.
Okay? I mean, maring ma-realize nyo, regardless na, ma-realize nyo na at the end of the day, kayo pala. Ito pala yun. Meron at merong dahilan. Okay? Kayo pa rin pala. Special pa rin yung connection natin nakikita. Paangatin lang yung ilang kasiyahan na dapat naman talaga, okay? Huwag nyo rin kalimutan na mag-spend ng quality time kasama ang kapareha or single. Allow your heart and soul to sing with joy. Deserve ang magsaya. Deserve ang masayang puso ngayong buwan, July 2024 para sa inyo, Pisces.